Mag-iisang taon ng kasal ang dalaga sa asawa. Ngunit hindi siya tanggap ng kanyang mga biyenan. Kaya umalis siya ng bansa. Ngunit hindi niya alam na 2 buwan na pala siyang buntis bago siya umalis. Ma, bakit mo naman ako iniwan agad? Akala ko ba matagal pa tayong magsasama? Paano na ngayon? Kulang na tayo. Ang daya-daya mo naman eh. Bakit hindi mo ako hinintay? Pauwi na ako, ma. Pauwi na kami ng apo mo. Bakit naman ganito, ma? Hindi niya napigilang mapahugulgol sa harap ng kabaong ng kanyang ina. Hinatake ito sa puso at kahapon lamang ng umaga, binawian ng buhay. Pauwi na rin sila dapat. Kaya hinintay man lamang siya nito. Anak, maupo ka muna. Wala ka pang pahinga. Baka mapano ka niyan. Ang ama niya ang humawak sa balikat niya mula sa likod. Alam niya dahil sa malumanay na boses nito. Halata ang kalungkutan sa tinig ng kanyang ama. Hindi niya naman to masisisi dahil sobra-sobra ang pagmamahal nito sa kanyang ina. Ayos lang ako, Dad. Mahinang sampit niya. Halika, maupo muna tayo. Kinuha nito ang palad niya at inakay palapit sa monoblock na bakante. Wala tayong magagawa, anak. Hanggang dito na lang talaga ang buhay ng mami mo. Hindi ko rin to inaasahan dahil nasa farm ako kahapon para bumisita. Nagulat na lang ako nung tumawag si Cedes at nasa hospital daw si Cecilia. Di ako nga anak, hindi rin ako umabot. Nayakap niya ito nang gumaralgal ang tinig ng kanyang ama. Alam niyang pinipilit lang din na magpakatatag ng ama niya. Pero sa loob nito ay talagang mahina rin kagaya niya. Dad, tama na po. Baka madismayo kayo eh. Hindi ko pa naman kayo kaya. Pilit pa rin niyang biniro ito. Baka sa paraang yun ay matigil ito sa pag-iyak. Hindi ako natawa, anak. Pinawi niya ang mga luha at kahit mahirap ay pinakitang ayos lamang siya. Iniwan niya si Jacob sa mansyon bago siya nagtungo rito. Naroon naman ang mga kasambahay para bantayan to. 3 taon. Parang hindi niya namalaya ng panahon. At heto, nakabalik na siya ng Pilipinas. Kung hindi pa siguro dahil sa silver wedding ng kanyang mga magulang, siguro hindi pa siya uuwi. Pero hindi kasiyahan ang nabutan niya, kundi lamay ng mami niya. Sobrang sakit pero ano bang magagawa niya? Ito ang cycle ng buhay. Pero sana hindi ang mami niya. Sana inuna ang may mga masasamang budhi. 3 araw lang ang itinagal ng burol bago na pagdesisyonan ng ama niya na ilibing na ang mom niya. Mga piling mga tao lamang ang nakiramay sa kanila. Ang mga malalapit na kamag-anak ng magkabilang panig. Akala niya ay darating si Zane. Pero mukhang wala talaga tong pakialam. Sa bagay, hindi na rin naman sila mag-asawa. Pero sana, kung alam lang nito ang salitang respeto, dadalo ito sa burol na naging mother-in-law nito minsan. Ganoon na ba siya pinagsawaan ng lalaking yun? At kahit sa huling hantungan ng ina niya ay hindi man lamang ito pumunta. Anak, tara na. Hinintay niya muna ang matabunan yun bago siya tuluyang tumalikod. Pinunasan ang walang humpay na pagdaloy ng kanyang mga luha. Pero nang madako ang mga mata niya sa hindi kalayuan, ay tila may nakita siya na bulto ng taong nakatayo sa gilid ng punong nara. Pero nang kusutin niya ang mga mata, ay bigla na lang yung naglaho. Mukhang namalikmata siya. Bakit, anak? Wala, Dad. Tara na po. Anya tsaka pinaunang pinapasok ang daddy niya na kahit nakashade to ay kita pa rin niya ang pag-agos ng mga luha sa pisngi nito. Bye, Mom. Gabayan mo po si Jacob araw-araw. Bulong niya sa hangin bago isinara ang pintuan ng sasakyan. Zane, let's go!
Huwag mong sabihin na lalapitan mo pang ex-wife mo. Hayaan mo na siya dahil siyang umalis at iniwan ka. Mula sa hindi kalayuan ay nakatanaw naman si Zane. Naghihintay na matapos ang libing. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magpakawala ng isang buntong hininga matapos ang isang cross sign habang nakatanaw sa tinatabunang libingan. Halika na, Victor. Mauna na tayo. Wala tayong mapapala sa pagtatago rito. Anito ng ina niya. Hindi nga niya alam kung bakit pa sumama ang kanyang mga magulang kung kagaya niya ay magtatago lang din. Siguro ay nahihiya rin sa mga sarili nila. Kagaya niya, isang lalaking walang paninindigan. Anak, ano ngayon ang plano mo? Babalik na ba kayo ni Jacob sa US? Nasa hapag sila ng umaging yun upang mag-agahan. 6 chairs sa magkabilang gilid at isa sa bawat sentro. Si Jacob ay ina-assist ni Yaya Cora. Ito ang yaya ni Jacob mula rin dito sa Pilipinas na dinala ng mami niya sa ibang bansa noon upang may tagapag-alaga sa anak niya oras na lumabas to. Simula pagkapanganak ay ito na ang nag-alaga sa anak niya hanggang ngayon. Kaya ang mga business nila abroad ay naaasikaso niya ng maayos. Kaya naman sa tuwing naaalala niya ang yumaong ina, ay naluluha talaga siya. Kaya ko naman dito, anak. Malakas pa naman ako. Kaya kung babalik kayo ay ayos lang sa akin. Isa pa, ayokong magkita lang kayo ng asawa mong walang paninindigan. Isang mama's boy na hindi pa yata nabutas. Sa tinig ng ama niya ay halatang galit na galit pa rin to hanggang ngayon. Kahit sinong magulang naman ay ganito ang mararamdaman. Kung mismong ito ang nakakita, nang hampasin siya ng walis palabas ng bahay nila noon ni Zane. Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang galit ng ina nito sa kanya. Siguro ay mas pinili siya ni Zane kaysa sa babaeng nais ng ina nito para sa lalaki, si Cassidy. Kaya nga pumirma ito ng annulment dahil utos rin ng ina ni Zane. Tama nga talaga ang daddy niya. Wala itong paninindigan. Mahal siya, pero mas mahal ni Zane ang mga magulang upang mas piliin ito ang ina at ama kesa sa kanya. Hindi po muna siguro, Dad. Wala kang kasama rito at maging kayo ay may alta presyon din. Nagulat ito. Inisip niya na yon ng mabuti kagabi. Oo nga't gusto niyang bumalik sa abroad matapos ng 48 days ng mami niya. Ngunit iniisip din niya ang ama niya. May edad na rin to at ayaw din naman niyang pabayaan na lamang to rito na nag-iisang nagmamanage ng farm nila. Lalo na't malaki yun. Bukod sa farm ay may supermarket din sila sa bayan na lagi nitong inaalala noon. Kaya nga umuwi ang mga magulang niya matapos ng ilang buwan sa abroad dahil sa mga negosyong naiwan dito sa Pilipinas. At kahit ilang buwan pa lang siyang nakapanganak noon, ay pinili ng mga toong umuwi at ipinaliit si Yaya Cora. Pero anak, baka malaman ng Zane na yun ah. Hayaan mo na, Dad. Sa lawak ng Pilipinas, hindi ho kami magtatagpo. Kung sakali man, bakit naman ho ako matatakot? Hiwalay na rin naman po kami. At kayo rin ang nagsabi na ikakasal na rin to. Nayo ko ito. Anak, yung kasal, gawa-gawa ko lang yun. Pasensya ka na talaga sa akin. Masyado kasing nasaktan yung mga damdamin namin ng mami mo nung makita ka naming sinasaktan ni Caridad. Kaya nang gusto mong umuwi nun at kausapin si Zane, sinabi kong... Natahimik siya ng saglit at tiningnan si Jacob na abala sa pagkain. Magtatatlong taon pa lang to at hindi ito mahilig magsalita gaya ng ibang bata. Tahimik lamang to. Magsasalita lang kung kailan ito gusto. Noon ay nag-aalala siya na baka may depresya ito sa pagsasalita. Kaya ipina-check up niya sa private doctor. Ngunit wala naman raw at normal lamang ang bata. Ang bata lang talaga ang ayaw magsalita. Ganito ang ganito si Zane. Kagaya ng anak nila. Minsan lang tong magsalita kapag napuno na at hindi na kayang itago ang galit. Mukhang wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin yun.
Ano pa ba ang dapat niyang gawin ngayon? It's okay, Dad. Hayaan niyo na lang po. Pasensya na, Yinli. Ayoko na kasing muli kang bumalik sa ex-husband mo at ayokong makita niya ang anak niyo. Nagtaka siya. Bakit po, Daddy? Hindi ka nga niya hinanap. Nilason siguro ni Caridad ang utak ng anak niyang yun. Huwag. Ayokong ipakilala mo ang apo ko sa ex-husband mong yun. Hindi siya karapat dapat maging isang ama. Tama nga naman ang daddy niya. Siguro nga, wala talagang karapatang maging ama si Zane sa anak nila. Matapos ng agahan ay naghanda siya para mag-ikot sa farm. Isasama niya si Jacob. Ito ang unang beses na makakalabas ng mansyon ang baby niya. Habang naghahanda siya, ay nakabukas ang TV. Nakatapat lamang ang mga mata niya sa balitang pinapanood habang nagsusuot ng jeans. Pero dahil wala namang magandang binalita, ay kinuha niya ang remote at inilipat iyon. Nakailang lipat din siya ng channel nang biglang tumapat iyon sa isang interview. Itinigil niya ng mamukhaan ng babaeng kausap ng media. Yes, of course. In no time ay i-announce na yan ng anak ko. Mukhang excited na rin kayong malaman kung kailan ang date ng kanilang kasal. Natigilan siya sa sinabi ni Caridad. Hindi po ba kasal pa ang President and CEO ng Sunrise Industries sa dati nitong asawa? Tumawa ito. Oh, come on. Just move on. Wala na sila matagal na. Dahil ang babae mismo ang nagloko. How sad. Naniloko lang niya ang napakabait kong anak. Naikuyom niya ang kamao. Ayan ang President, bilis! Lumapit tayo! Maya-maya ay nakita niya si Zane na lumabas sa isang entrance. Hindi ito nagbago. Medyo kumapal lang ang bigote, pero mas bumagay pa ngayon sa mukha nito. Kumabog ang puso niya. Is that true, Mr. Zane? Sir? Ngumiti ito at lumabas ang magkabilang dimple ito na siyang pinakagusto niya sa bahagi ng katawan nito. I'm sorry, but I'm in a hurry at this moment. Sir, isa lang ho. Mahal niyo pa ba ang dati niyong asawa? Or si Miss Cassidy na ang nagmamay-ari ng puso mo? Tumigil ito. Si Cassidy? Bago pa man ito natapos ang sasabihin, ay bigla na niyang ini-off ang TV. Biglang tumulo ang mga luha sa mata niya. Tama lang din ang desisyon niya na hindi ipakilala kay Zane ang anak niya. Para ano pa? Gayong ikakasal na pala to kay Cassidy. From now on, ako na ang hahawak ng supermarket. Be good to me and I'll do the same. Anya bago tinalikuran ang nasa 50 mga tauhan. Hindi niya alam na nag-expand na pala ang lugar na to. Mas malaki na to ng doble kesa noon bago siya umalis ng bansa. Kaya siguro hindi nakabalik ng abroad ang mga magulang niya dahil sa pagpapalago ng negosyo nila. At ang mas maganda pa roon, ang mga manok, baboy, mga gulay at prutas mula sa farm at lahat ng produkto roon ay fresh na ibinabagsak rito. Magaling talaga pagdating sa negosyo ang ama niya. Sa edad nitong 64 ay kaya pa nitong ipakitang walang matanda pagdating sa negosyo. Siguro isa sa dahilan kung bakit siya inaayawan ni Caridad ay hindi sila ka-level ng mga to pagdating sa yaman. Iba rin mag-isip ang Caridad na yun. Samantalang isa lang din tong kasambahay noon bago nito pinikot ang ama ni Zane. Para talaga umangat ay gagawin ng lahat, kagaya ni Caridad. Excuse me, Mami Yinli. Dumating na po ang mga canned goods na in-order ng daddy po ninyo. Kailangan po ninyong ma-check sa labas bago po pirmahan ng papers. Okay. Susunod ako, Rina. Anya sa sekretary ng kanyang ama. Mukhang mabait naman to at maaasahan, kaya hindi na siya kumuha ng bago. Isa pa formal to at alam na lahat ang dapat gawin. Ngumiti at saka yumuko ang babae bago tumalikod. Kailangan na niyang yakapin ang ganitong buhay. Hindi na rin siguro siya aalis at ibebenta na lang ang lahat ng negosyo abroad. Sayang din sana yon pero ano ang magagawa niya? Alangang ipagpalit niya yon kesa sa negosyong to.
Ang negosyo niya abroad ay para sana sa baby niya in the future. Pero dahil hindi rin naman niya kayang pagsabayin, kaya i-give up na lamang niya yun. Tsaka i-invest sa negosyo rito para kahit papaano ay madagdagan ang ipon niya. Good morning, ma'am. Ngumiti siya sa ahenteng lumapit sa kanya. Good morning. Siya ba ang bago ninyong boss, Rina? Napakaganda naman niya. Narinig pa rin niya yon kahit pabulong ang tanong nito sa sekretarya niya. Thank you. Napakamot ito ng ulo. Ako po si Raijo. Inabot niya ang kamay nito. Nahihiya pa tong makipagkamay at namumula rin. Mukhang ngayon lang yata naka-encounter ng kagaya niya. Ang ganda niyo ho, ma'am. Anito. Salamat ulit, Raijo. Sa tingin niya ay binata pa to. Guwapo naman, maitim lang, sunog sa araw dahil siguro sa uri ng trabaho. Sumasama kasi sa mga deliveries. Lahat ng delivery ay inisa-isa niya. Ipinabilang din sa mga stockman na pinatawag niya. Nasa bodega ang mga to habang siya ay sa labas at nakikipag-usap sa ahente. Kailangan niyang alamin, kabisaduhin at i-memorize lahat ng mga dapat gawin upang hindi sila malugi. May mga ahente raw kasing madadaya, lalo na at malakihan ang karga. Kaya kailangang matalas at mapunuring mga mata ang kailangan. May supervisor pero kailangan niya tong malaman kaya't siya muna ang narito. Rina, please be guided. Kailangan ng copy ng lahat ng yan. Tukoy niya sa mga hawak na papel. Yes, ma'am. Sa front siya ng supermarket dumaan. Mag-aalas 10 na nang sulyapan niya ang wristwatch. Sa dami ng tao ng lugar ay talagang masaya ang puso niya. Lumago ang negosyo ng parents niya at mas lalago pa to. Pangako niya sa sarili. Babe, I want some meat for lunch ha? Ipaluluto na lang natin kay Manang Duday. Biglang sumikdo ang puso niya nang marinig ang pamilyar na tinig na yon. Do what you want. Pero bigla siyang kinabahan nang marinig ang baritonong tinig ng lalaki. Mabilis siyang naglakad upang umiwas sa mga to. Alam niyang nasa likod lang niya ang dalawa. Bakit ba sa dami ng supermarket sa Quezon City dito pa bumili ang mga to? Ang aga-aga mukhang masisira agad dahil sa mga taong to. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makapasok sa opisina niya nang walang tumatawag sa pangalan niya. Unang araw pa lang pero mukhang kamuntik pa siyang mapasgubo. Hanggat maaari ay iiwas na lamang siya kesa makipag-usap sa mga taong hindi naman kailangan ng atensyon niya. Tapos na sila, kaya tinanggap na rin niyang hanggang doon lamang ang love story nila. At kung ikakasal man to ngayon, ayos lang naman. Aanhin niyang lalaki na hindi marunong manindigan. Ni hindi nga yata siya pinaglaban. Ni hinanap pa hindi man lang yata nito ginawa. Nakakalungkot lamang na hindi na siya mabubuo kahit kailan. At kahit gustuhin man niya, hindi na rin maaari dahil magkakaroon na rin to ng bagong asawa. Nakakatawa lang na inilayo siya ng kanyang ama dahil sa ina ni Zane, hindi dahil kay Zane mismo. Pero sa bawat paglipas ng mga panahon, parang si Zane na rin ang may kasalanan. Dahil kung talagang mahal siya, dapat ay hinanap siya. Kung mahal siya, dapat inalam nito kung bakit siya inilayo rito. Kung mahal siya, dapat ipinaglaban siya. Ngunit hindi. Kaya tama lang naman na hindi na niya pakilala rito ang anak nila. Wala itong karapatang malaman na may anak sila. Dahil noong mapagtanto niya na wala siyang halaga para kay Zane, kinuha na niya ang karapatan ni Zane sa bata. Mag-alas 4 nang lumabas siya ng building. She need to unwind for a little bit. Masyado na kasing masakit ang ulo niya sa lahat ng trabaho. Hindi rin pala ganito kadali ang mag-manage ng ganito kalaking business. Naisip nga niya kung paano yun kinaya ng ama niya, gayong napakaraming dapat kabisaduhin at asikasuhin. Sumasakit ngang ulo niya, paano pa kaya ang daddy niya? Itinigil ni Yenli ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Night Brass, ang bar na paborito niyang puntahan noon sa tuwing pagod na pagod siya sa lahat.
at sa tuwing nag-aaway sila ni Zane. Oh, come on. Si Zane pa rin talaga ang lumalabas sa isipan niya. Ipinilig niya ang ulo tsaka iniling-iling. Baka sa paraang yun ay maiwaksi kahit sandali ang pangalan ng taong minsan nang naging bahagi ng pagkatao niya. Tequila, please. The same as before. The ambience, the smell, the lights that capture her eyes. Masyado kasing malamig sa mata ang kulay ng ilaw ng lugar na to. Masyado ring tahimik, hindi gaya ng ibang bar. At nagulat siya ng same as before ang bartender. Ma'am Yinli? Ngumiti siya at itinaas ang basong kabibigay lamang nito. That's me, Brad. Malambing na usal niya. Gosh, ma'am. After 3 years, bumalik po kayo rito. And look at you. You're so beautiful and... Napatakip to ng bibig nang makita ang hubog ng kanyang katawan. Bago siya lumabas kanina ay nagpalit siya ng suot. Suot ang dress above the knee na hapit sa katawan niya. Ang likuran noon ay walang takip at kaunting tela lamang ang natira sa harap. Sakto upang matakpan ang kanyang hinaharap. Stunning! Natawa siya nang lumapit to. Makikipagbeso-beso sana nang bigla na lamang siyang nagulat nang may kung sinong sumulpot sa harapan niya at ibang pisngi ang sumalo sa labi niya. Bigla siyang napabawi ng mukha nang makita ang likuran nito. You're the bartender, right? Kailangan pa bang magaganyan sa mga customer ninyo? Seryosong tinig nito habang nakatingin kay Brad. Bigla siyang napaatras nang makita ang bulto ng katawan nito. Mas natigilan siya nang marinig ang tinig ng lalaki. Zane? Pasensya ka na, Brad, ha? Okay lang, ma'am. Wala namang masama sa tanong niya eh. Nito tsaka bumalik sa kaninang pwesto nito. Akbang iinumin niya ang natirang alak sa baso ng tabigin niyo ni Zane. Nanggigigil na talaga siya. Pero pinipilit lamang na maging formal dahil may taong naroon lang din sa di kalayuan sa kinaroroonan niya. More patient at hanggang maaari ay ayaw niya na itong bigyan ng atensyon. Dahil una sa lahat, Zane is only her past at hindi na yun mababago pa. What are you doing, Mr. Carrion? Sarkastikong usal niya matapos tumayo. Gawain ba ng matitinong babaeng uminom sa ganitong lugar? Ngumisi ito. Well, I think yes. Lalo na sa kagaya kong single. Nagbabaka sakaling baka... I'm not sure na dito ko makita ang lalaking may paninindigan. Mataman siya nitong tinitikan. Hindi naman siya natatakot. Bakit? Sino nga ba ito para magbawal sa mga gusto niyang gawin? Sa bagay, ayaw na ayaw kasi nito na umiinom siya noon pa man. Kaya sa tuwing nag-aaway sila ay ginagawa talaga niya kung ano ang ayaw nito upang mas lalo itong magalit. Ngumisi siya nang makita ang galit sa anyo nito. Mukhang tinablan ng hiya sa katawan. Excuse me, nawalan na ako ng gana. Saglit niyang inilapag ang buong 1,000 sa katapat na long table bago tumalikod. Bye, Brad. See you next time, ha? Mas nilambingan niya ang tono upang umusok si Zane sa inis. Hindi na rin niya tinapunan ng tingin ang lalaki. You're so sexy, miss. Can I have your number? Oh, thank you. Sure. Let's go. Pero nang akma niyang huhugutin ang calling card sa dalang sling bag, ay hinarangan agad yun ni Zane at hinawakan siya sa braso. Tsaka hinila ng malakas patungo sa entrance ng bar. Ngunit hindi pa nakakalayo nang iwas-iwas niya ang kamay nito upang mabitawan nito ang braso niya. Get off me! Baka nakakalimutan mo. Hindi na tayo mag-asawa, Mr. Carrion. Kaya huwag kang mag-feeling husband sa akin. Nakakasuka. Anya, at nilakihan ng bawat hakbang upang hindi siya nito mahabol. Diretso siya sa kotseng naghihintay lang sa unahan. Just a minute. Pero napalingon siyang bigla nang hawakan nito ang pulsuhan niya at mariing pinihit siya paharap dito. Bitawan mo ko. Madiing usal niya.
Nilabanan ang mga titig nito. Noon nagdadalawang isip pa siya na gusto niyang umuwi ng Pilipinas at balikan to. Pero pumasok sa isip niya ang sinabi ng kanyang ama. Dahil kung mahal talaga siya nito, ay hahanapin siya. Ano ba ang US sa taong lubos na nagmamahal? Sa yaman ng pamilya nito, kayang-kaya ni Zane na mag-hire ng investigador upang hanapin siya. Itanong sa mga nakakakilala sa kanya kung saan siya at pumunta sa mansyon nila para malaman kung nasaan siya. Ngunit inabot ng taon at walang Zane ang nagpakita. Walang Zane na tumawag, nag-text at kahit nag-email man lamang sa kanya. Tapos ngayong bumalik siya, heto, at may patapik-tapik pa ng inumin? Hindi ba ito nandidiri sa sarili? At kinakabahan man lang na baka mahuli ito ni Cassidy. Ano? Sasabihin mo sa akin na sorry? Hayop ka pala eh. Kung yun lang ang sasabihin mo, pues lumayas ka sa daraanan ko. Dahil hindi ko kailangan paliwanag, Zane. Hindi ko kailangan ng kagaya mo sa buhay ko. Galit siya. Sobrang nagagalit. Oo, noon kinaya niyang tiisin ang mga pananakit ng ina nito. Dahil mahal niya to. Pero huli na niyang napagtanto na bakit nga ba siya nagtitiis? Bakit nga ba siya nagpabugbog? Bakit niya nagawa yung lahat sa lalaking walang isang salita? Mahal? Hindi na siya naniniwala doon. Dahil kung totoo yun, dapat hinanap siya nito. Kahit ano gagawin nito, makita lang siya pero wala. Hindi ba dapat ikaw ang nagsusorry sa akin, Yinli? Dahil ikaw ang umalis at sumama sa ibang lalaki? Para siyang nanuno sa punso nang marinig ang mga katagang yun. Ano ka mo? Mahina at mariing tanong niya. Bigla siya nitong sinunggaban ng halik. Madiin, mapanghas. Napapangwi siya sa nararamdamang sakit. Kaya malakas niya itong itinulak. At hindi pa ito nakakahuma, ay isang malakas na sampal ang ganti niya. Hinawakan nito ang pisngi, tsaka ngumisi. Tell me, mas magaling ba ang lalaki mo kaysa sa akin, Yinli? Bulong nito. Agad siyang pumasok ng sasakyan at pinaandar yun. Walang sagot at walang paliwanag. Dahil alam niyang buo na ang paniniwala nito sa isipan. Kaya ba? Kaya ba hindi siya nito hinanap? Dahil ang akala nito ay sumama siya sa ibang lalaki. Sunod-sunod niyang pinahid ang mga luha. Alam niyang sirang-sira na ang pagkatao niya. Maging sa telebisyon, sinira na siya ni Caridad, pati kay Zane. Bakit ngayon lang niya naisip ang napanood kahapon sa TV? Hindi niya agad yun napansin. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Siya ang sinira ni Caridad at binaliktad ang lahat upang siguro pumirma to ng annulment. Pero ano pa bang magagawa niya? Tapos na. At kahit ano pang paliwanag niya, hindi na noon mababago ang katotohanang naniwala ito sa mga kasinungalingan ng ina niya. Mag-aalas 7 nang umakyat siya sa taas. Dumaan muna siya sa silid ng kanyang anak. Himbing na ito ang natutulog. Lumapit siya at inayos ang kumot nito. Pilit nang umiti kahit sobrang nasasaktan sa mga nalaman. Hinawi ang buhok nitong tumakas sa noo ng bata. Ang gwapo ng baby niya. Pero kulang ang pamilya. Walang ama. Dahil ang ama niya ay hindi man lang inalam ang totoong nangyari kung bakit siya kinuha ng pamilya niya sa bahay nila noon. Sana nagpakalalaki to at hindi naniwala agad sa kwento ng ina nito. Sana inalam nito ang panig niya. Hinanap siya at pinakinggan din ang side niya. Pero ang unfair, bakit naman ganun? Tumulo ang mga luha niya. Hinawi niya yun agad upang hindi madako sa mukha ng baby niya. Simula ngayon, iwawaksi na niya sa puso ang pag-asang pilit na bubuhay roon. Ang pag-asa na baka isang araw ay maging okay rin ang lahat at maging buo sila. Ang pag-asa na baka muli siya nitong mahalin gaya ng dati. Kaya nga dumating siya sa puntong baka kapag nalaman ni Zane na may anak sila, ay magbago na ang mom nito.
Pero kahibangan lang pala yun. Tama nga ang kasabihan ng mga matatanda. Mothers knows best. Oo, alam ni Caridad kung paano siya sisirain sa mata ni Zane upang magkaroon ng puwang ang babaeng nais nito para sa anak. Ang mga hayop. Simula ngayon, ay paninindigan niya ang salita niya na hinding-hindi niya ipapakilala si Jacob kay Zane bilang anak nito. Ngayon lang naging buo ang loob niya. Nag-aalangan kasi talaga siya, pero ngayon hindi na. Hinding-hindi na siya magdadalawang isip pa, lalo na at sirang-sira na rin naman siya kay Zane. Kay Zane na tanging pinaniniwalaan lang ay ang ina nito. Mag-alas 8 nang magising siya. Tanghali na pala. Mabuti na lang at linggo ngayon. Kailangan din niya ng day off dahil sa sobrang pagod sa buong linggo sa trabaho. Nangako siya kay Jacob na lalabas sila ngayon para magsimba at saka mamamasyal na rin. Ito ang unang beses na ipapasyal niya ang anak sa mall dito sa Maynila. Naligo siya at nagpalit. Isang simpleng floral dress na red with a combination of white. Ang mga gumamela kasi na nakapalibot sa damit ay pula at ang background ay white. Parang ang fresh noon tingnan. Isang doll shoes na pula ang ipinaris niya. Total simbahan ang pupuntahan nila kaya kailangan ng formal attire. Diyos ang kaharap mo kaya kailangang maayos ang kasuotan mo. Dalawa lang sila ni Jacob dahil pinag-day off din niya si Yaya Cora. Ang daddy niya ay nasa farm dahil anihan ngayon ng mangga at pinya. Ayos lang naman dahil wala halos ginagawa sa farm at pinagbawalan niya itong huwag masyadong magtatrabaho kaya umaasa siyang tutupad ito. Pagbaba niya ay naabutan niya si Jacob sa sala at nanunood ng TV. Nakabihis na rin to. Good morning, sweetie. Tiningnan lang siya saglit at muling itinuon ang mga mata sa pinapanood. Manang Sedes, patimpla po ako ng gatas at toasted bread na lang. Anya sa babaeng kakapasok lang ng main door. Opo ma'am, anito. Lumapit siya sa bata. Are you ready, nak? Tiningnan lamang siya nito. Akala niya hindi magsasalita pero nang magtanong to ay nagulat siya. Where's my dad, ma'am? Is he dead? Direktang sambit nito. Para siyang napundi dahil sa pagkagulat. Ni hindi nga yata makapag-process ng maayos ang dugo niya sa buong katawan. Anak, saan mo? Kasi mami, I saw a man on TV. He's handsome as me, mommy. Parang matatawa siya na hindi. Dahil 3 pa lang to pero fluent na ako magsalita. He's a Taglish boy dahil kay Yaya Cora. Hindi kasi halos marunong ang yaya ni Jacob na mag-English, kaya karamihan talaga ay Tagalog. Mas mabuti nga rin yun. Dahil hindi nahihirapan ang anak niya sa tuwing may kakausap na Pinoy. Hindi yun anak. Hayaan mo next time. Sasabihin sa'yo ni mommy ang lahat, okay? Kapag nakakaintindi ka na talaga. I know who is my dad, mom. I saw him on TV while ago. Anito. Nagulat siya doon. Hindi niya ito maintindihan. Ano, Jacob? What are you talking about? Tumayo ito sa kinuupuan at may hinugot sa back pocket nito. Here! He is mommy! At may pinakita itong larawan. Nangatal na lang bigla ang labi niya sa gulat. Dahil ang hawak nitong litrato ay si Zane at siya. Nakakandong siya rito at yakap naman siya ni Zane sa bewang. Where did you get this, sweetie? On a trash bin, mommy. I saw it, so I get it. Anito. Hindi siya nakasagot. Am I right, mom? Siya ang daddy ko, di ba? Ngayon, masyado na itong matanong. Mukhang mas gusto pa niya ang tahimik ito kaysa sobrang daldal. Yeah, he is. Anya na lamang nang napipilitan. Ano pa bang magagawa niya? May ebidensya to eh. Itatago pa man din sana niya at hindi nasasabihin sa anak niya na may ama to. Ngunit inunahan na siya nito.
Mukhang siya rin mismo ang may kasalanan kung bakit ito nakita ang litratong yun ng lalaki. Siya kasi ang nagtapon noon sa trash bin. Bakit ba kasi niya tinapon doon? Sana sinunog na lang niya para walang ebidensya. Ngayon, paano na niya babawiin kay Jacob ang mga naisagot niya? Ang kailangan niya ngayon ay maiwasang hindi magkita ang mag-ama. Dahil oras na magtagpo ang dalawa, siguradong hindi na niya maaawat ang bata. Lalo pa't kita niya sa mga mata nito ang excitement. Oo, ngayon lang to nagtanong. Ngunit, solidong tanong at sagot naman ang nakuha nito sa kanya. Dumagdag patuloy sa kaba niya ang nangyaring to. Imbis kasing wala itong alam sa mukha ng ama, nagka-ideya patuloy ang bata. Pahamak talagang litratong yun. At tibi na rin at the same time. Naiinis siya pero pinilit na lamang niyang ingiti dahil baka magtaka ang bata. Kanina ay nagtatanong to kung bakit hindi raw nila kasama si Zane. Ayaw niya namang sirain ang day off niya kaya hindi na lang niya yon sinagot. Let's go, sweetie. Patakbo itong lumapit sa kotse. At nang buksan niya ay tsaka ito pumasok. Ang kailangan na lamang niyang gawin ngayon ay ilayo si Jacob sa ama upang hindi nito ibuking ang sikreto niya dahil sigurado siya na kapag nakita nito ang ama niya ay hindi ito mag-aatubiling lumapit. At iyon ang ikinakatakot niya. Ayaw na niyang ma-involve pa kay Zane. Kung ikakasal man to, wala siyang pakialam doon. Sana lang ay mapanindigan niya ang lahat ng sinabi. Sana ay makaya niya. Dahil kagabi ay parang nangihina naman kasi siya. Kundi lang sa marahas na klase ng paggalit nito, ay hindi siya magigising sa kabaliwan. Be a good boy, okay? Bawal ang maingay sa loob ng simbahan at bawal ang makulit. Paalala niya rito bago sila bumaba ng sasakyan. Marami ng tao ang papasok ng simbahan. 9 a.m. ang pinili niyang oras at mga 10 a.m. tapos na rin to kaya sakto lamang para sa pagmumoling nila ni Jacob. Yes, mommy. Ngumiti siya at saka binuhat ang bata papasok ng lugar. Mukhang kasisimula pa rin din naman ang misa. Ngunit magbe-20 minutos pa lamang nang lumabas sila ng anak. Hindi na ni Yinli pinatapos ang misa dahil kay Jacob na panay ang kalabit. May tinitingnan ito sa katapat nilang upuan. Kaya imbis na nakikinig ay nasisira na lang ang konsentrasyon niya. Wala na siyang nagawa kundi ang lumabas na lang kasamang anak. Anak naman. Bakit bang kulit? Sinabi ko na kanina, 'di ba, na bawal ang makulit sa loob? Kalmado pa rin siya kahit medyo naiinis. Iniiwasan kasi ni Yinli na sumama ang loob ng kanyang anak. Kahit nga umuusok na siya sa galit dahil sa mga kalokohan nito minsan, ay hindi niya pinapakitang galit siya upang maiwasang masigawan niya ang bata. Nakita ko po kasi si Daddy, Mommy. Can we go back inside, Mommy? Gulat na gulat siya at halos mapigtas ang braso niya sa ginagawang paghilas sa kanya ng anak papasok muli ng simbahan. Kinabahan siya. No, tara na, umalis na tayo. Anya upang pigilan ito sa nais. Ibig sabihin nandun si Zane sa loob. Bakit hindi niya agad napansin yun? Are you okay, sweetie? Naitanong ni Yinli sa batang katabi sa front seat. Simula kasi nang umalis sila ng simbahan ay hindi na ito muling naimik hanggang ngayon. Hindi ito sumagot. Idinampi niya ang palad sa noo nito. Wala ka namang lagnat, bulong niya. Siguro ay dinatna na naman ng sapi kaya nagkakaganyan. Sa bagay, mas mabuting ang tahimik na lang to kaysa panayang daldal. Dahil lagi talaga siyang nagugulat sa tuwing magsasalita to. Kahit nga sa mga tanong nito ay nagkakaroon siya ng kaba, lalo na kapag ang tatay nito ang pinag-uusapan. Ayaw na niya kasi sanang mapag-usapan pa ang ama nito, kaya hanggang maaari ay iniiwasan niya ang mga tanong ng bata. Mommy, bakit ayaw niyo pong makita ko si Daddy? Sa wakas ay nagsalita rin ito, pero heto, at tungkol na naman sa ama ang itinatanong nito. Anak, pwede bang huwag muna nating pag-usapan ng daddy mo ngayon? Tsaka na okay? Malambing na sagot niya.
May kasama pang ngiti para mapaniwala niya at makinig to. Did he hurt you, Mommy? Pero hindi mo lang tumalab ang sagot niya at tuloy pa rin to sa pagtatanong. Hindi siya sumagot. Hinayaan lang niyang umusad ang ilang sandali at maipark ang sasakyan sa parking area ng mall. Nang maayos ang sasakyan, ay isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Look at Mommy, anak. May sasabihin ako sa'yo. Panimula niya. Kinuha niya ang seatbelt tsaka humarap sa bata. Kung ano man ang nangyari sa amin ng dad mo noon, ay hindi mo na dapat pang malaman, anak. Dahil napakabata mo pa sa edad mo ngayon para alamin ang mga seryosong bagay, gaya sa amin ng dad mo. Remember this, sweetie. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. I'm sorry kung wala kang kumpletong family like other kids. Kasi anak, hindi lahat ng family ay may perfect na relationship like me and your dad. Minsan kailangan nating tanggapin. Kahit masakit, anak, alam kong hindi mo pa yan maiintindihan ngayon. Pero when you grow up, ay malalaman mo ang lahat ng sinasabi ko. Wala itong sagot. Seryoso lang na nakatingin sa kanya ang bata. Ngumiti siya at umiling-iling. Bakit ka ba sinasabi sa iyo ang mga ganyan kahirap na mga salita? I'm sorry, sweetheart. Hayaan mo na yun, ha? Tumango ito. Let's go? Anya at nauna na lamang lumabas ng sasakyan. Umigot siya sa kabila upang pagbuksan ng anak niya. Hindi niya alam kung naintindihan siya ni Jacob. Pero sana ay oo. Kahit nga sa parte niya ay nahihirapan din siyang unawain ang sitwasyong ganito. Pero at the end of the day, sila pa ring dalawa ni Jacob ang magkasama. Pagpasok nila ng mall ay ang lamig agad ng aircon ang tumampi sa kanyang balat. Hawak niya si Jacob sa kaliwang palad. Mommy, can we go there? Turo nito sa second floor ng mall. Pinagbigyan na lamang niya para mawala sa isip nito ang mga sinabi niya kanina. Pati sa play area ng mall ay pinuntahan din nila at pinagsawa itong maglaro doon. Matapos nilang mamili at magliwalyo sa loob ng mall, ay mag-aalas 11 na nang pumasok sila ng kanyang anak sa isang fast food chain. Ginutom daw kasi ito. Hindi na kasi ito umiinom ng gatas sa bottle dahil big boy na raw ito, sabi nito. Pero nagda-diaper pa. Medyo matagal sila sa loob ng fast food dahil sa tagal kumain ng kasama niya. Kung hindi pa sinubuan, hindi pa sila matatapos agad. Nag-take out na lang din sila for her dad. Matapos kasi dito ay dediretso na sila sa farm. Groceries and toys ang karamihan sa pinamili nila. Nagpatulong pa siya sa bagger upang may magdala ng pinamili nila sa parking area. Here, sabay abot ng 100 sa binata. Thank you, ma'am. Ngumiti siya. Nang tumalikod ang bagger ay isa-isa na niyang nilagay sa trunk ng sasakyan ang mga dala. Habang naroon lang sa tabi niya ang anak. Maya't maya kung lingunin niya to. Nang matapos sa ginagawa ay si Jacob naman ang hinanap ng mga mata niya nang bigla kasing nawala sa gilid niya ang bata. At gano'n na lang ang takot at gulat niya nang makitang daroon to sa unahan at may kausap na lalaki. Hawak nito si Jacob sa balat. Zane? Paanong? Nangangatal ang labi nang ituro siya ng kanyang anak. Agad siyang tumalikod upang iwasan si Zane. Anong ginagawa ng anak niya? Bakit hila-hila nito ang palad ng lalaki at palapit sa kanya? Hahakbang na sana siya palayo nang tawagin siya ni Jacob. Mommy! Para siyang natuod sa kinatatayuan at animoy hindi maigalaw ang mga paa dahil sa kaba. Yanli? Mas nadagdagan ang kaba niya nang tawagin siya ni Zane. Hindi siya lumingon. Hindi siya pwedeng lumingon. Dahil oras na gawin niya yun ay talagang mapapatunayang siya nga ang tinatawag nito. Mommy! Nakita ko na si Daddy! Anak mo siya? Oo nga at hindi siya lumingon ngunit umikot naman ang dalawa patungo sa harapan niya. Hindi siya sumagot sa tanong nito. Answer me. Anak mo bang?
Hindi pa rin siya sumagot. Masamang titig ang ipinukol niya rito. Tsaka hinatak ang braso ni Jacob na hawak nito. Tara na Jacob. Anya at walang lingong naglakad patungo sa front ng kotse. Mommy, wait! How about the... Stop it, Jacob! Pumasok ka na! But Mom, no more buts for you, young man. Pagpigil niya sa mga salita ng bata. Nang makapasok si Jacob ay mabigat niyang binagsak ang pintuan ng kotse tsaka umikot sa kabila. Anak ko ba siya? Pero biglang hinawakan ni Zane ang pulsuhan niya. Hindi siya sumagot. Bitawan mo ko, Zane. May pagbabanta sa tinig niya. Just say it first, Yinli. Anak ko ba si Jacob? Napangisi siya. Anak? Kung anak mo nga siya, anong gagawin mo, Zane? Kita niya ang kaseryosohan sa mga titig nito. Anak ko nga? Tanong rin ang sinagot nito. Oh, ano naman sa'yo? Nagngangalaiti ang mga ngipin niya at otomatikong bumalik ang lahat ng mga alaalang sinasaktan siya ng ina nito. All these years itinago mo na may anak tayo? How could you do this to me? Napatawa siya. Kahit sa loob niya ay sobrang sakit na hindi siya magpapakita ng kahit katiting na kalungkutan dito. Paano ko sasabihin sa iyo ang lahat kung wala ka? Hindi ka dumating. Hindi mo ako hinanap. Hindi ka nagtaka. Hindi ka man lang nagpaimbestiga. Hinusgahan mo agad ako, Zane. Naniwala ka sa mami mo. Na dahilan ng lahat ng pasakit ko. Singhal niya tsaka ito tinalikuran. Naiwang nakatulala ang lalaki. Agad siyang pumasok ng sasakyan. Ngunit bago pa niya maisara ang pintuan sa driver's seats, ay nahawakan na naman ito ang kamay niya at pilit pinalalabas roon. Let go, Zane! Let go of me! Sa huli, binitawan siya nang mailabas siya nito ng sasakyan. Tsaka isinara ang pinto nun. Hinarangan din ito ang pintuan ng katawan nito upang hindi makapasok si Yenli ng sasakyan. Sabihin mo sa akin, kung ano ang nangyari dahil ang alam ko, ikaw ang nang-iwan at sumama sa ibang lalaki, Yenli. Mabigat ang bawat salita nito na dahilan ng inis niya. Hindi. Sa nanay mo itanong lahat ng mga gusto mong itanong. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Nagbabaga ang mga mata ang usal niya. Sabay wasiwas ng kamay nitong muling humawak sa pulsuhan niya. At huwag mong asahan na may anak ka. Dahil hindi na tayo mag-asawa, Zane. Tumalikod siya. Sinong nagsabing hindi na tayo mag-asawa? Pero natigil ang paghakbang niya nang marinig ang sinabing yun ni Zane. Naniniwala ka sa babaeng yun, Zane? Nakita mo na ang mga ebidensya, di ba? At isa pa, ano pa bang hinahabol-habol mo sa ex-wife mo na yan? Just tell me the truth, Mom. Huwag ninyong ubusin ang natitira ko pang respeto sa inyo. Anya. Tumingin siya rito nang hindi sumasagot ang kanyang ina. Totoo nga ba? Muling tanong niya. Of course not, anak. Gusto lang niyang Yenli na yan na magalit ka sa akin at siya ang paboran mo. Tumalikod siya. Mukhang wala nga talaga siyang mahihita sa ina niyang to. Siya nga pala, iho. Mamaya na ang family dinner ng mga Santiago. Kailangan nating pumunta ron bago mag 7 p.m. Natingilan siya. What? Nag-usap kayo nang hindi ko alam? Pagpipigil niyang tanong. Come on, Zane. Alam mo naman na matagal nang inaabangan ng mga taong kasal niyo, hindi ba? Ang isang sikat na fashion model at ang CEO ng Star Magazine. Hindi ba't napakalaking balita nun? Nakangiting paliwanag nito. Umarko ang kilay niya. Hindi ako pupunta. Mariing sagot niya, tsaka ito tinalikuran. Zane, iho. Huwag naman ganyan. Ako at ang dad mo ang mapapahiya kapag hindi ka kasama, anak. Bigla itong lumapit sa harapan niya at iniharang ang sarili sa daraanan. I don't care. Anya, please, Zane. Kahit ngayon lang, anak. Halos magmakaawa na to. Pero hindi. Dahil unang-una,
hindi niya mahal si Cassidy. Pangalawa, he is still a married man. Pangatlo, nalaman niyang may anak sila ni Yanli at yun lang ang pagtutuunan niya ng pansin ngayon. Hindi na siya sumagot at dinaanan na lamang ang ina. Tinawag pa siya nito ngunit hindi na niya nilingon pa. Palagi siyang sumusunod sa mga magulang niya dahil yun naman talaga ang dapat. Pero mukhang sumusobra. Ngayon lang kasi niya napagtanto na mukhang ang ina na lamang niya ang laging nasusunod. Noon akala niya ay yun talaga ang dapat para matawag na mabuting anak. Ngunit ngayon mukhang hindi na. Lalo na nang maniwala siya sa ina na umalis si Yanli na asawa niya dahil sumama ito sa ibang lalaki. Naniwala siya dahil wala talaga siyang ibang mapagtanungan. Ni walang nakakaalam ng mga nangyari. Ngunit base sa sinabi ni Yanli at sa paliwanag ng ina niya ay nagkasalungat ang dalawa. Hindi niya hinanap si Yanli dahil yun din ang kagustuhan ng mom niya. Bakit para hanapin kung pinili nito ang kabit kesa sa kanya? Tama nga naman. Pero kahit papaano ay gumawa pa rin siya ng paraan. Pumunta siya sa mansyon ng parents ni Yanli, ngunit nasa ibang bansa raw. Kaya mas lalong nadagdagan pa ang galit niya dahil parehong kinukonsinte ng mga to ang ginagawa ni Yanli. Isang linggong nawala si Yanli nang dumating ang isang annulment paper at pirma niya ang kailangan dun. Sir Zane? Papasok na sana siya ng sasakyan nang may tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya to ay si Manang Flora na dati nilang kasambahay. Umalis kasi ito dahil may sakit daw ang asawa. Hindi nang muling nakabalik pa sa trabaho. Sir, kamusta po? Ngumiti ito. Matagal din na naging katulong nila si Manang Flora. Bata pa siya noon. I'm fine, Manang. How about you? Ang asawa niyo ho? Yumuko to. Patay na ho, sir. Ramdam niya ang kalungkutan sa tinig nito. Sir, si Ma'am Yanli ho. Kumusta? Otomatiko siyang napatitig rito. Oo nga pala. Alam ni Manang Flora ang lahat ng nangyari dahil ito ang kasambahay nila noong mga panahong nasa iisang bubong ang mga magulang niya at ang kanyang asawa. Manang, I have some question to ask. Manang Flora, napadalaw ka. Kumusta ka na? Napalingon ang sabay si Zane at ang matandang babae nang mula sa loob ng gate ay lumabas ang mom ni Zane. Kita niya ang gulat sa mukha ng babaeng kanyang katabi. Animoy may halo din yung takot dahil umatras ito nang lumapit sa kanila ang kanyang ina. Long time no see. Kumusta ang asawa mo? Anito. Patay na ho, ma'am. Para nga talaga tong natakot, lalo na nang magsalita to. Sad to hear that. Hindi na niya muling kinausap ang matanda at hinayaan na lamang ang dalawa. Walang lingong sumakay siya ng kotse at pinaharurot yun paalis. Marami pa kasi siyang gagawin at late na rin siya sa meeting. At kailangan din niyang makausap si Yanli tungkol sa lahat. Dahil kung ina niya ang tatanungin, wala talaga siyang ibang makukuhang sagot mula rito. Kung ang ama naman niya, hindi na halos umuuwi dahil abala to sa sariling negosyo. Simula nang maghiwalay sila ni Yanli, minsan na lamang siya umuwi sa glass house sa pagmamayari nilang mag-asawa. Pero mukhang kailangan na rin niya yung ipalinis. Dahil kung ganito, mas mabuti na lamang na bumalik siya sa sariling bahay kaysa ang makasama ang mga magulang. Ngayon niya lamang talaga napagtanto na minanipula ng ina niya ang sarili niyang buhay. Kung sino at kung ano lang ang pwede niyang gawin. Bakit nga ba hindi niya yun naisip noon? Ngayon lamang kung saan nasira na ang pamilya niya. Babe! Finally nandito ka na! Agad na lumingki sa braso niya ang isa sa mga sikat na modelo ng kanyang kumpanya. Si Cassidy Santiago. She's perfect actually. Pero hindi perfect ang gusto niya. Dahil simula noon, isa lamang ang gusto niya at yun ay ang asawa niyang si Yanli. Stop it, Cassidy. Sabay wasiwas ng braso upang makuha ang kamay nito nakapulupot sa kanya. What's wrong? You're not excited? Kasi ako sobra. In no time, No. Walang kasal. So stop dreaming. Bigla itong natahimik.
at hindi na sumabay sa paglalakad niya. Minadali niya ang bawat lakad at pumasok na sa opisina niya. Kasasara lang niya yon nang humahangos na pumasok ang babae. Umupo siya sa swivel chair. "What's wrong with you? Ikaw ang may sabing ikakasal tayo in no time, right? And then, bigla itong lumapit sa kanya. Are you out of your mind?" Singhal pa ulit nito. "No, I'm not. I think si Ma'am ang nag-announce sa media ng kasal. At hindi ako, remember? Kaya kung gusto mo, si Ma'am yung pakasalan mo, not me." Malamig na usal niya. "Come on, Zane. Huwag mo naman akong ipahiya sa parents ko. Excited na sila at ayokong biguin si Dad. Then si Mom yung ipakilala mo. Lalo kung ako. I'm sorry, pero hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo, Cassidy. Dahil kasal ako sa asawa ko. At siya lang ang nag-iisang asawa ko, not you." What? Ba't nakita kong pumirma ka ng annulment? Ipinakita yun ni tita sa akin. Ngumisi siya. Ayaw na niyang magsalita hanggat hindi sila nagkakausap ni Andy. Hindi siya pipirma. Hindi ganoon ang patakaran niya. He has his own rule. At ang patakaran lamang niya ang pwedeng masunod. No. This is not true. Nagsisinungaling ka lang, Zane. Tatawagin ko si tita. At sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Titiyakin kong hindi ka makakatanggi, Zane. Nakakainis. Padabog siya nitong tanilikuran at tahimik lang siya habang sinusundan to ng tingin palabas ng opisina niya. Matapos ng meeting niya ay dumiretso na agad siya sa mansyon ng mga Lanzuelo. Habang patungo si Zane sa mansyon, ay kasalukuyan namang nasa pool si Jacob at si Yanli. 10 a.m. na at ayaw pa rin magpaawat sa tubig ng kanyang anak. Kaya sinamahan lamang niya to. Isang two-piece na kulay pula at kitang-kita ang mga peklat niya sa likod. Pero sila-sila lang naman kaya ayos lang. Yun ang mga tama ng walis, ng mop sa sahig at belt. Pahaba na kulay pula. Nasa 4 siguro yun. Kaya nga pinilit siya ng daddy niya noon na mag-file ng demanda dahil sa mga sugat niya. Ngunit siya ang umayaw at mas piniling sumama na lang sa mga magulang niya abroad para maiwasan ang gulo. Ito talaga ang dahilan kung bakit siya kinuha ng ama niya nang walang paalam kahit kay Zane. Dahil kitang-kita nito kung paano siya hagupitin ni Caridad ng belt na animoy napakalaki ng kasalanan niya. Likod ang lahat ng tama niya dahil sa tuwing hahampasin siya ay pinipilit niyang hindi matamaan ng mga braso at binti. Dahil iniisip niya noon na baka mapatay ni Zane ang mami niya. Oras na makita ang mga pasa niya. Sa tuwing nagdiniig sila, laging nakapatay ang ilaw dahil siya ang may nais nun upang hindi nito makita ang lahat ng pasa niya. Isang katangahan ang nangyari. Siguro sa sobrang pagmamahal niya sa asawa. Lagi kasing sinasabi ni Caridad, "Nalayasan mo ang anak ko, hindi ka bagay sa kanya." Sabayan pa ng malalakas na hagupit. Ngunit hindi siya bumitaw dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya sa asawa. Pinipilit niyang maging masaya sa harap nito. Ngunit pag-alis niya ay tila impyerno ang sinasapit niya sa kamay ng kanyang mother-in-law. "Ma'am, may bisita po ka." Yan. Bigla niyang kinuha ang roba. At akmang itatapis sa katawan ng agawin niyo ni Zane. Natulala ito nang hawakan nito ang braso niya at pilit panatilikod. Si Mamba ang may... Kitang-kita ni Yenli kung paano ikiyom ni Zane ang mga kamao ng sabay. Nanggagalit ang mga ngipin habang nakatitig sa kawalan. Hindi ito nakapagsalita agad dahil sa saglit na pagkakatulala. Umiiwas na siya kahit na sobrang paghihirap ang dinanas sa kamay ng ina ni Zane. Ang daddy niya noon ang may nais na idemanda ang ginang, ngunit siya ang pumigil upang hindi na lumaki pa ang gulo. Imbis na demanda sana, ay mas minabuti na lamang niyang sumama sa mga magulang abroad upang humupa ang galit ng kanyang pamilya. Kahit sino mang magulang ay talagang sasabog sa galit, lalo na at nag-iisang anak lamang siya. Ang makitang hinahagupit siya ng sintron ay sapat na para bigyan ng nararapat na parusa ang babae. Pero pinigilan niya yun.
dahil sa sobrang pag-ibig para sa asawa. Sumama siya dahil ang akala niya ay hahanapin siya ni Zane, pero nagkamali pala siya. Nakalimutan niyang pwede palang baliktarin ng ina nito ang sitwasyon na talaga nga namang nangyari at mas sigit pa sa inaasahan niya. Si Mami ba ang may gawa nito? Maging ang tinig nito ay nanginginig. Nanginginig sa sobrang galit. Ang mga mata ay nagdidilim na anumang oras ay paiilan lang ang masamang panahon. Hindi siya sumagot. Isinuot niya ang roba at pinaahon si Jacob sa pool. Daddy? Tumakbo ang bata patungo sa ama. Pilit naman itong ngumiti, ngunit hindi pa rin napapawi ang kadiliman ng anyo. Hello, young man. Magbanlaw ka muna, okay? Para hindi ka sipunin. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ng bata na hindi naman ito tinanggihan kahit nabasa ang anak. Wait for me, Daddy, ha? Anito at tumango si Zane at sinundan ng tanaw ang anak. Kumaway pa ito na may dalang ngiti. Binuhat ito ni Yaya Cora at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Nang maglaho ang dalawa, ay muling bumalik ang galit sa mukha nito. Abala siya sa pagtatali ng roba at hindi napansin ang paglapit nito. Naramdaman na lamang ni Yenli ang mahigpit nitong yakap sa kanya. Dahan-dahang yumugyog ang balikat na sigurado siyang umiiyak to. I'm sorry. I'm really sorry. Anito. Parang biglang nanlambot ang mga tuhod niya. Para siyang nangihina. Animoy pinipiga ang puso dahil sa nabuwal na lalaki. This is all my fault. Hindi ko alam na sinasaktan ka niya. Hindi ko alam na hirap ka na. Why? Why didn't you tell me? Hindi siya sumagot. Ayaw na niyang sagutin para ano pa. May babalik pa ba ng mga paliwanag at sumbong niya ang nakalipas? Hindi. Tapos na at ayaw na niyang ungkatin yun. Nakayakap pa rin to sa kanya habang siya ay naistatwa na lang sa kinatatayuan. Gaganti ba siya ng yakap? O hahayaan na lamang niya to? Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang paasahin ng sarili para ano? Muli na namang maranasan ang nakaraan. Oo nga't nalaman nito ang lahat. Pero may ibabalik ba noon ang mga paghihirap niya? Nagulat siya nang bumitaw to. Namumula ang mga matang tumitig sa kanya. Babalik ako. Anito at saka tumalikod paalis. Gusto niya tong pigilan, ngunit hindi niya magawa. Malalaki ang hakbang at mabibilis ang bawat lakad. Kinakabahan siya sa maaari nitong gawin. Tita, please. Tulungan niyo naman ako. Ayaw po ni Zane na makasal sa akin. Ang sabi niyo po ay tutulungan niyo ako, di ba? Don't worry. Ako nang bahala sa anak ko. I know na papayag din yan, hindi yan makakatanggi basta akong nakiusap. Isa pa, naplano na natin to kaya bakit ka natatakot Cassidy? Relax, iha. Ngumisi ang dalaga. Sa bagay, may punto naman ang mom ni Zane. Napaghandaan na nila to. Tinawagan ko na pala siya. Pauwi na raw. Naupo siya at kinuha ang baso na may lamang juice. Tama, she need to relax dahil baka makasama to sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawang babae sa sala, ay papasok naman sa main door si Zane. Hindi may pinta ang mukha nito. Tita, gusto ko na kayo magpangalan sa magiging unang apo ninyo. Natigilan siya sa pagakbang. Oh really, Iha? Of course, tita. Nah, drop that. Just mommy, okay? Isa pa, bakit tita kung magiging parte ka naman ng pamilya sa mga susunod na? Who told you na ikakasal kami, mom? Nagulantang ang dalawang babae nang sumabat siya. Napalingon pa ng sabay sa dako niya. Iho, nandito ka. Babe, salamat naman at nandito ka na. May sasabihin na... Shut up, you two. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ninyo. Humarap siya kay Cassidy. You? Get out. Seryosong sambit ni Zane. Zane, ano ba? Ganyan ba magtrato sa Bakit, ma?
Hindi ba nga at sobra-sobra pa nga ang ginawa mong pagtrato sa asawa ko noon? Sumobra pa nga. At nilatigo mo pa nga sa tuwing wala ako. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng kanyang ina. Napatingin din si Cassidy dito. Tell me, Mom. Ina pa ba kayong maituturing dahil sa kawalang hiyang ginawa mo? Bulyaw niya. Mariing napapikit ang ina niya. Dumagundong kasi ang boses ni Zane sa buong kabahayan. What? Ano bang? Ina kita. Pero hindi kita kilala. Anong klaseng magulang ka, ha? Na sarili mong anak. Niloko mo at pinaniwala mo sa isang kasinungalingang wala namang katotohanan. Sa galit niya ay maging ang malaking banga sa gilid ng pader ay sinipa niya at natumba kasama ng bonsai na nakapatong roon. Zane? Stop that! Naniwala ako na sumama sa ibang lalaki si Andy dahil sa mga sinabi at larawang pinakita mo. Pero lahat ng yun ay puro pala kasinungalingan. Isang banga na naman ang tinabing niya. Napasigaw na si Cassidy. Walang kasal. At wala akong anak. Wala ngang nangyari sa atin. Huwag mo akong gawing tanga, Cassidy. Lumayas ka kung ayaw mong kalad ka rin pa kita palabas. Nanginginig ang dalagang dumaan sa gilid niya. Out now! Anyang muli dahilan para mapatakbo ito sa takot. Cassidy! Iha! Tinawag pa ng ina niya ngunit hindi na to bumalik pa. Zane! Ano bang ginagawa mo? Wala akong alam sa mga Tama na, Ma. Tama na! Hanggang sa huli isa ka pa rin sinungaling. Hindi may pagkakaila na ayaw kang makasama ni Dad dahil sa ugali mo. Nagbago ka na. Hindi ikaw ang dating ina na nakagisnan ko. Hindi na ikaw ang ina na maalaga at mapagmahal sa asawa at anak. Gusto ko lang namang mapabuti ka. Mapabuti? Napabuti ba ako sa pagiging pakailamera ninyo? Hindi, di ba? Hindi! Singhal niya. Nagulat na lang din si Zane nang tumama ang palad nito sa pisngi niya. Kulang pa. Isa pa, Ma. Sa kabila naman. Anya, na ibabang bigla ng babae ang kamay. Walang kwenta ang babaeng yun. Isang mahirap. Tama lang na iniwanan ka niya. At kinuha siya ng mga magulang niya. Nagsisisi talaga ako kung bakit ako pumayag na mapangasawa mo ang Yenli na yun. Isang mababang uri. Malakas nitong sambit. Nagpipigil pa siya ng galit. Ngunit ang marinig yon mula sa kausap ay hindi na niya napigilang hawakan to sa liig at dahan-dahang iniangat mula sa sahig. Zane, ibaba mo ako. Parang wala na sa katinuan ng binata na animoy sinasapian o dahil sa sobrang galit ay hindi na napigilan maging ang kanyang katawan. Zane, bitawan mo ang mami mo. Mula sa labas ng main door ay sumisigaw ang kanyang ama. Doon lang siya nabalik sa ulirat at pabagsak na binaba ang ina. What are you doing? Gusto mo bang patayin ang mami mo? Sigaw nito at dinamay ng babae sa sahig. Kung pwede lang, Dad. Kung pwede lang na pumatay. Anya bago tinalikuran ang mga to. Here's the annulment paper sent 3 years ago. Ani to. Kinuha niya yon ng iabot ni Zane. Saglit niyang tiningnan ng pinakababa kung napirmahan ba o hindi. At hindi nga. Ibig sabihin, hindi pa talaga to naipaprocess. Kahit nga hindi nito sariling ayusin, kahit magbayad lang si Zane ay ma-approve na yun sa korte. Dahil sa yaman at kapangyarihan nito ay kaya nitong gawin ang imposible. Kaya wag mong sabihin hindi tayo mag-asawa. Dahil wala akong pinirmahan ni isa sa mga yan. Hindi siya nakasagot agad. Animoy pilit inaabsorba sa isipan kung bakit at kung ano pa ang dahilan nito kayong na kay Zayna ang lahat ng kailangan para matapos na ang lahat sa kanila. Why?
Sa wakas ay lumabas din ang natatagong tanong na yon sa isipan niya. Isang mahabang buntong hininga at direktang pagtitig nito sa kanya bago ang sagot. Actually, hindi ko rin alam. Kahit may mga pinakita ang litrato ang ina ko sa akin. Siguro dahil hindi pa kita nakakausap personally. O naniniwala ako na parang may mali. Dahil bago ako umalis patungong trabaho noon, ay napaksepa natin. Kaya hindi ko maisip na magagawa mo ang ganong klase ng kasalanan. Ang Zane na minahal niya hanggang ngayon ay may sarili pa ring patakaran sa buhay. Na hindi man lamang ito nagbago kahit na kaunti. Ang hubog ng labi, ilong, mga mata, at ang hugis ng muka. Ang ayos at gupit ng buhok ay ganun pa rin. 3 taon na ang nakakalipas. Ito ang Zane na minahal niya ng sobra. Ang Zane na pinag-alayan niya ng sarili at tanging minahal. Hindi niya akalain na makakapag-usap pa rin sila ng ganito kapormal. Tumawag kasi ito kanina at sinasabing makita sila sa restaurant na paborito nilang puntahan noon. The Rest Garden. Ang restaurant na napapaligiran ng mga namumulaklak na mga halaman. Hindi niya dala si Jacob dahil gusto niyang magkalinawagan muna sila ni Zane bago ang lahat. Nagkasagutan pa nga sila ng daddy niya kanina bago siya umalis dahil nalaman nitong makikipagkita siya kay Zane. Ayaw na raw kasi nitong bumalik siya sa dati niyang asawa. Para ano? Para saktan pa raw siya ulit? Alam niya namang nag-aalala lamang to. Pero makikipag-usap lang naman siya at isa pa, kailangan talaga nilang magkaintindihang dalawa kung ano at kung bakit ito nangyari lahat. At matapos ang lahat ng pag-uusap, ay huli ang annulment na pinakita nito. Gusto kong ayusin ang lahat ng to, Yenli. Alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari. At hihintayin kong mapatawad mo ko. Hindi ko minamadali, pero umaasa ako na sana'y mapatawad mo ko. Tahimik lang siya. Tungkol nga pala kay Mom. I'm sorry. Alam kong napakabigat ang ginawa niya. I'm sorry. Tao lang din naman siya at nasasaktan. Hindi niya alam kung mapapatawad ba niya dahil sobrang sakit ang pinagdaanan niya sa kamay nito. Alam kong sobra-sobra ang ginawa niya sa'yo. Kahit ako man ay nagagalit din talaga. Hindi ko alam kung bakit niya yun nagawa. Ayos lang kahit ipakulong mo siya. Kasalanan din naman niya. Hindi na. Hindi ako kagaya niya na demonyong ugali. Kahit paano ay may awa pa rin naman ako. Isa pa, nangyari na eh. Hindi na rin yun maibabalik kahit ipakulong ko pa siya. Sagot niya. Ayaw na niyang patagalin pa ang pag-uusap na yun. Iba na rin kasi ang nararamdaman niya. Parang sa bawat titig nitong pinupukol ay tila bumabalik ang dating siya. Tumayo na siya. Kasabay ng pagdampot ng sling bag sa katabing upuan. Tungkol kay Jacob. Anito nang makita ang tatalikod na siya. Gusto kong maging ama sa anak natin. Mahinang usal nito. Then do it. Anya. I mean, total nakapag-usap na rin naman tayo. Pwede bang bumalik na lang tayo sa dati? Natawa siya. Hindi. Dahil hindi ganun kadaling ibalik ang nakaraan, Zane. Kung sana sinubukan mo lang akong hanapin. Kung sana sinubukan mo lang na alamin ang totoo. Hindi aabot sa 3 taon ang lahat. Please. Kahit para sa anak na lang natin yan. Natahimik siya nang marinig ang tawag nito sa kanya. Parang dahan-dahan siyang nalulusaw. Sa muli ay narinig niya ang pagtawag nito sa kanya ng ganun. Give me one last chance. Para patunayang hindi na ako kagaya ng dati. Yan. Pag-iisipan ko. Pero ang ibalik ang nakaraan, hindi na maaari yun, Zane. Dahil iba na ang ngayon sa noon. Naalala niya si Cassidy. Bakit nga ba hindi mo napirmahan ang annulment na yan? Di ba't ikakasal na kayo ni Cassidy?
pagkakataon na para maging single ka ulit. Nilingon niya to. Ipinamimigay mo na ba ako? Puno ng kalungkutang usal nito. Well, kung yun ang iniisip mo, bahala ka. Yun ba talaga ang makakapagpasaya sa'yo? Natahimik siya. Yun nga ba? Parang kabaliktaran kasi ang nasa puso niya. Oo. Saglit na hindi nakasagot si Zane. Kaya humakbang na siya para umalis. Ang puso niya ay puno ng pagsisisi na parang gusto niyang bawiin ang lahat ng kanyang nasabi. Kung yun ang gusto mo. Pero, sa isang kondisyon. Tumigil siya sa paglalakad at muling lumingon. What is it? Babalik ka sa glass house kasama ni Jacob. At 1 buwan na kasama ko. Matapos nun, ako na ang kusang pipirma at kusang lalayo sa inyo ng anak natin. Hindi na siya sumagot. Dahil oras na sumagot siya, baka mabuwalo siya dahil sobrang pighati at pagsisisi. Anak, baka ano na naman gawin sa'yo ng matapobreng gurang na yun? Ako ang mas nag-aalala eh. Dad, 1 buwan lang naman po. Matapos nito, babalik na ulit kami ni Jacob dito. Pagbibigyan ko lang ang hiling ni Zane. Isa pa po, alam na ni Zane ang lahat. Nag-file na rin siya ng protection order sa korte para hindi makalapit ang mom niya. At oras na lumapit, ito na mismo ang magpapakulong. Tsaka Dad, kaya ko na pong sarili ko. At hindi ko na basta hahayaan na lang na maulit ang nangyari noon. Iba na po ang noon kesa ngayon, Dad. Hindi na ho ako tanga. Promise po. Napabuntong hininga ang ama niya. Siguraduhin mo lang. Ayaw mo naman sigurong makulong ako nang wala sa oras. Dahil kapag naulit yon, anak, makakapatay na ako ng tao. Sinisigurado ko yun sa'yo. Nagulat siya doon. Kahit noon pa ay napaka-protective ng ama niya. Kaya hindi niya to masisisi kung inilayo siya nito noon kay Zane. Dahil minsan hindi siya nakatikim ni kirot o ni kurot sa mga magulang niya. Tapos noong nag-asawa siya, hagupit ang naranasan niya. Dad naman, wag naman ganun. Hindi ako nagbibiro. Nagtitimpi lang ako sa karidad na yan. Pero kapag sumobra siya, pupugutan ko siya ng ulo. Nayakap na lamang niya ang ama. Pinakamamahal niya ang taong to. Dahil ito ang unang-una na nagmahal sa kanya ng walang pasubali. Sige na, mag-iingat kayo. Yang apo ko, iingatan mo ha? Tatawag ka lagi. Dadalaw ako dyan lagi. Hanggang sa makapasok siya ng kotse, ay panay pa rin ang bili nito. Bye Grandpa! Danny! Ani Jacob. Nagpupunas ng luha ang daddy niya. Nakita niya yon sa side mirror ng kanyang sasakyang dala. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Hindi niya alam kung paano na siya ngayon. Ngayong iisang bahay na lamang sila. Hindi niya alam kung kakayanin pa niya yon. Pero para sa anak niya, ay gagawin niya to. Ayaw niya sana pero dahil kay Jacob ay napilitan siya. Hinahanap kasi nito ang ama. At oras-oras kung umiyak sa tuwing sasabihin niya ang busy to. Ang sabi ni Zane ay susunduin sila nito. Pero dahil iniiwasan niya magkita ang dalawang lalaki, ay nagpresenta siyang sila na lang ng kanyang anak ang pupunta sa dati nilang tirahan. Ang bahay na isa sa mga naging saksi kung paano niya minahal ang lalaki. Ang lugar kung saan sila nangarap ng isang pamilya. At ang bahay na punong-puno ng kasiyahan. Natigil lamang nang nakitira roon ang ama't ina ni Zane. Para siyang naging instant alipin at utusan. Kaunting pagkakamali ay hahagupitin siya. Napakasakit ngunit tiniis niyang lahat para sa asawa. Nandito na tayo anak. Aniya sa bata nang bumisina upang pagbuksan sila ng gate. Isang exclusive subdivision iyon naroroon. Napakaganda pa rin ang lugar. Kung anong iniwanan niya ay yun pa rin ang binalikan niya ngayon. Wala man lamang yung pinagbago.
Magandang araw po, ma'am. Si Kuya Rodi na security guard nila. Narito pa rin pala to. Magandang umaga. Binuksan niya ang bintana at sumagot rito. Kumaway pa to na may dalang ngiti. Nang maigarahin niya ang kotse ay bumaba na siya. Si Yaya Cora na ang tumulong kay Jacob. Dala nila si Yaya dahil hindi siya sigurado sa mga kasambahay kung meron pa. Tsaka marami siyang trabaho. Hindi niya pwedeng kalimutan ang negosyo kahit naririto siya. Magandang umaga, ma'am. Kayo na ho palang dumating. Nagulat siya nang lumapit ang isang kasambahay. Manang Flora? Anya at bigla na lamang niya tong nayakap. Ito ang kasambahay nila noon. Nagpapasalamat siya at narito pa rin to hanggang ngayon. Daddy! Itatanong pa lang sana niya nang bumitaw siya sa may edad na babae kung nasaan ang amo nito nang sumigaw si Jacob. Hindi na siya lumingon at binuksan na ang trunk ng sasakyan upang kunin doon ang kanilang mga dala. Ako na po dyan, Ma'am Yenli. Mabigat po tumanang. Anya nang akmang ibababa ang mga maleta sa simento. Ako na. Nagulat na lamang siya nang mula sa likod ay hawakan ni Zane ang palad niya. Akala niya kasi ay nauna na ang mga to. Bigla niyang naagaw ang palad dahil parang libo-libong boltahe ng kuryente ang biglang dumali roon. Sorry, mukhang napansin niyo ni Zane. Agad siyang umatras. Ito na ang nagbaba ng 3 maleta. Kay Jacob ang 2 at isa lang ang sa kanya. Hindi rin naman sila magtatagal rito, kaya kaunting damit lang ang dala niya. Pagpasok ng bahay ay yun pa rin ang ayos nun. Kung anong iniwanan niya, yun pa rin hanggang ngayon. Walang pinagbago. Maliban lamang sa malaking portrait sa gilid ng hagdan. Yun ang araw ng ikasal sila. Napakasaya niya nun dahil kasal na sila ni Zane. Pero saglit lang pala ang lahat nang pumasok ang ina nito sa buhay nilang mag-asawa. Siguro kung wala ang ina ni Zane, masaya pa rin silang nagsasama hanggang ngayon. Dahil sa pagkakatulala sa portrait na nasa dingding, ay hindi na niya napansin ang hagdan. Kaya kumunti na siyang madapa kung hindi siya maagap na hinawakan ni Zane sa baywang. Biglang nag-init ang pisngi niya dahil sa klase ng paghawak nito. Ang isang kamay kasi nito ay nasa bewang at ang isa ay nasa bandang dibdib niya. Agad siyang nagbawi ng tingin nang pahapyaw na bumitaw to upang ibaba ng kaunti ang palad. I didn't mean to do that. Sorry again. Mahinang usal nito tsaka siya binitawan. It's okay. Thank you. Para silang bumalik sa getting to know each other. Ganitong-ganito kasi sila noong unang buwan ng pagiging mag-boyfriend at girlfriend nila. Nakakainis lang. Nang dahil sa isang mapanirang nila lang ay nabago ang love story nila. May happily na eh. Nawala nga lang ang ever after. Mabilis na lumipas ang mga araw at mag-iisang linggo na sila sa bahay ni Zane. Bahay nila noon. Wala na ring karidad na lumapit. Yun lang naman talaga ang nais niya. Ang tahimik na buhay kasama ang kanyang anak. Araw-araw ay lagi siyang nag-aalala dahil baka matapos ng mabilis ang isang buwan at tapos na rin ang lahat. Nagsisi din siya sa mga sinabi ngunit pinilit na lamang niyang pinanindigan dahil ano pa nga ba ang magagawa niya. Baka kasi sabihin nitong nag-iinarte lang siya. At ang dami pang pasikot-sikot. Gusto din naman palang maging sila ulit. Ayaw niyang ganon kaya titiisin na lang niya. Kakauwi lamang niya. Maaga siya ngayon dahil parang namimiss niya agad ang bahay. Bahay ba talaga, Yenli? Ipinilig ang ulo upang mawala sa isipan ng mga yun. Pagkababa niya ng kotse, ay walang Jacob ang sumalubong. Kadalasan ay nasa garden to kasama si Yaya Cora. Pero ngayon wala ito roon. Pagpasok niya ng bahay ay nagulat na lamang siya sa mga petals ng bulaklak ng red roses. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ilang araw na rin simula ng huli nilang pag-uusap ni Zane. At hindi na yun naulit. Sa guest room to natutulog samantalang nasa master's bedroom siya. Minsan ay gabi na rin to kung umuwi.
At kung narito man to, ay kay Jacob lamang nauubos ang buong araw nito. Masaya siya dahil alam niyang mahal nito ang kanilang anak. Pero nagngingit-ngit din siya dahil parang wala naman tong pakialam sa kanya. Oo nga't nagsasabay silang kumain. Ngunit wala naman silang imikan. At itong mga nakaraang araw ay lagi itong wala. Kung hindi gabi uuwi, maaga pa ay wala na. Ang sabi ni Manang Flora ay may nilalakad raw na importante. Sila ba hindi importante? Natapos ang pagmumuni-muni niya nang tumunog ang isang malamyos na musika. Galing iyon sa dining area. Palapit siya ng palapit at mas lumalakad ang ballad music. Napakaganda sa pandinig na hindi niya mapigilang mapapikit. Paborito pa man din niya ang mga ganitong musika. Tila hiniheli siya sa sobrang ganda nun. Pagdating niya sa dining area ay tumambad ang napakaraming handa at ang long table na yon ay napapagitnaan ng mga bulaklak. Parang nasa isang fairy tale ang settings ng mesa. Napakaganda. Mas nagulat siya nang mula sa kusina ay isa-isang lumabas ang mga kasama niya sa bahay. Si Manang Flora, Yaya Cora, Kuya Rudy. Dad? Napatakip siya ng bibig nang makita ang ama niya. Buhat nito si Jacob habang nakangiti. Itinaas nila ng sabay-sabay ang banner na hawak. Will you marry me again, my wife? Isa-isang pumatak ang mga luha niya sa mga mata nang hindi niya namamalayan. Nang lalabo man ang paningin, ay hinagilap niya si Zane. Please? Daan-daan siyang lumingon at gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang nakaload to sa paanan niya. Hindi malaman ni Yenli kung paano ipapaliwanag ang sayang nararamdaman. Hindi niya alam kung matatawa, maiiyak, o maaawa sa nakikita niya ngayon. May pasa kasi ang kilid ng bibig nito na tila sinapak. Tumayo ka na dyan, Anya. Please, will you marry me? Para siyang nagdadalawang isip. Pero sa totoo lang, wala tong alam. Sadyang naniwala lamang sa lahat ng kasinungalingan ng ina nito. Nabulag sa mga peking ebidensya raw nito na nagsasabing nakipagtanan siya sa ibang lalaki. Binaliktad ang mga pangyayari at ipinukol sa kanya lahat ng kasalanan na dapat ay mami nito ang kinamumuhian. Ngunit sa itong pinag-isipan ni Zane ng masama. Siguro, isa pang pagkakataon? Yes, nauutal niyang sagot. Really? Talaga ba? Pumapayag ka? Sure? Sunod-sunod ang tangong pinakawalan niya. Tumayo ito at hindi yakap ang binigay, kundi isang maalab na halik. Malakas na palakpakan ang pumailan lang nang maglapat ang kanilang mga labi. Para itong batang bigla na lamang naiyak at naisubsob ang ulo sa balikat niya. Walang salita buhat sa kanya. Ngiti lamang at isang mahigpit na yakap ay sapat na upang iparamdam na ayos na ang lahat. Pababa pa lamang si Zane ng kotse ng hapong yun, nang humahangos na lumapit ang ina niya at nagsasabing lumayas ang asawa niya. Dali-dali niyang hinanap si Yenli ngunit walang bakas nito sa buong kabahayan. Maging ang ibang gamit ay nawala rin. Para siyang mababaliw ng mga oras na yun. Hindi alam kung paano palilipasin ng gabi na wala ang asawa sa kanyang tabi. Bumalik siya ng sasakyan at pinaharurot yun patungo sa mansyon ng mga magulang nito. Ngunit ang sabi ng kasambahay ay nakaalis na raw kaninang umaga. Walang naisagot kung saang bansa nagpunta dahil hindi daw nito alam. Tinawagan niya, tinext at lahat-lahat ngunit hindi na makontak ang cellphone nito. Gusto niyang magwala. Gusto niyang magpakasagasan na lamang sa isang truck. Ngunit naisip niya na baka hindi rin ito magtatagal at bumalik din. Kukuha sana siya ng private investigator, ngunit nang ipakita ng mom niya ang mga larawan ng asawa niya na may kasamang iba sa restaurant, sa isang hotel at sa mga public places, hindi niya malaman kung paano iyon nangyari
Ganong sa tuwing magkasama sila, ay ramdam niya ang pagmamahal nito lalo na kapag nasa isang kama sila. Ni hindi nagbabago ang init nito sa tuwing nasa isa silang pagninihik. Pero sa huli ay naniwala siya. Kaya ang balak niyang ipahanap si Yenli ay hindi na lang niya ginawa. Hinayaan ito at pilit pinalitan ng puot ang pag-ibig para sa asawa. Matapos ang isang linggo ay dumating ang isang annulment paper. Natatawa siya dahil ang lakas ng loob nitong magpaanal. Gayong ito ang may kasalanan. Sinabi niya sa ina niya ang lahat. At gano'n na lamang ang saya nito na sa wakas ay makakalaya na siya sa babae. Na hindi niya talaga yon inaasahan. Nagdadalawang isip siya kaya gumawa siya ng kopya noon. At iyong peke ang pinirmahan niya. At ang tunay ay itinago niya. Hindi siya pipirma hanggat hindi niya nakakausap sa personal ang asawa. Noon pa man ay may kutob siyang iba, kaya hindi siya agad pumirma. Noon din mismo pinakilala naman ng mom niya si Cassidy bilang isang model. At ito ang gumawa ng paraan para magkalapit pa sila. Ngunit ilag siya. Wala siyang pakialam sa babae. Nalaman na lamang niya sa isang balita na may date na ang kasal. Sa gagagawan din ng kanyang ina. Mas lalo siyang nagduda roon. Pero dahil ina niya, pinilit niyang iwinaksi sa isipan ang mga pagdududa. Hanggang malaman niyang namatay ang mom ni Yenli. Hindi siya dumalaw. Ngunit ng libing ay naroon siya mula sa malayo kasama ang kanyang ina. Wala naman tong ginawa kundi siraan si Yenli sa kanya. Doon niya ulit nasilayan ang napakagandang babae na minahal niya ng sobra. Ang babaeng nagpatibok sa puso niya sa unang pagkakataon. Hindi sinasadya ay naiwan niya ang wallet sa loob ng sasakyan sa isang mall sa Makati. May bibilhin siya sa mall noon. Sumakto namang may tumawag na bata sa kanya at sa banta niya ay nasa 3 taon lamang. Magkahawig sila ng bata noong kaedaran niya to. Mula sa ilong, bibig at ang hugis ng mukha ay kuhang-kuha nito. Mas nagulat pa siya nang tawagin siya nitong Daddy, kasabay ng pagyakap nito sa binti niya. Para siyang natulala noon ng ilang saglit. Tinanong niya kung anong pangalan niya. Jacob po. Tinanong din niya kung sino ang kasama at itinuro nito ang babaeng nakatalikod sa hindi kalayuan. Sa hubog ng katawan, sa hugis ng bewang, ay kilala niya yon kahit nakatalikod. Mami! Hindi ito lumingon. Ngunit alam niyang si Lenny yun. Napakabilis ng kabog ng puso niya nang makita niya to. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa batang hawak at sa mami na tinutukoy ng bata. Hindi siya pwedeng magkamali. Anak niya ang batang kumapit sa kamay niya. Nagtanong ngunit walang saktong sagot. Hindi siya sinasagot ng matino. Pero kung sinabi nito agad ang lahat, siguro hindi sila darating sa ganitong pangyayari. Maging ang ina niya ay tinanong niya rin ngunit wala itong ibang sagot kundi sumama si iba ang asawa niya. Hanggang sa naabutan na lamang niya to habang nakatalikod sa gilid ng pool. At doon siya sumabog sa galit. Nang makita ang marka at mga peklat na kagagawa ng mahabang pamalo at belt. Napakarami noon. Naiyak na lang siya sa sobrang pagsisisi. Parang nadudurog ng dahan-dahan ang puso niya dahil sa nakita. Kung hindi pa siguro niya nakita, baka naniwala pa rin siya sa ina. Pero nang sabihin nitong pirmahan niya ang annulment paper, ay bigla siyang nanghina. Alam niyang kasalanan niya ang lahat kaya siguro yun na ang nais ni Yenli upang matahimik na ang buhay nito. Pero ayaw ng puso niya, salungat sa isip niya. Kaya isang desisyon ang pumasok sa isip niya. Isang buwang kasama siya. Sa mga unang araw ay inayos niya ang tungkol sa mom niya. Nagbanta siya at huli na yun at kapag naulit siya na mismo ang magpapakulong. Ang dad niya ang nagpresintang aalis muna ang mga to ng bansa. Itatapon daw nito sa England para doon daw maghasik ng lagim. Ang ama niya ay wala namang kasalanan dahil abala lamang to sa sariling negosyo na fishing. Nasa laot ito araw-araw kasama ang yate na binili niya last 2 years.
Si Cassidy naman ay hindi niya na alam kung nasaan na. Hindi na rin to nagpapakita sa kumpanya niya. Nag-text siya at nagpaliwanag at nag-apologize na rin sa ginawa ng mom niya. At ang baby, hindi kanya yun. Hindi niya alam kung totoong buntis. Basta wala siyang alam dahil wala silang naging relasyon nito. Hindi talaga may iwasan na may mga nakikisawsaw sa isang mag-asawa. May sisira at pilit titibagin ang relasyon ninyong mag-asawa. Ang biyanan? Yun talaga ang number 1 na anay. Swerte ka na lang kapag napunta ka sa biyanang mabuti at anakang turing sa'yo. May mga kagaya ni Caridad na pera-pera lang dahil siguro nabuhay itong salat din noon. Naging mata pobre at gustong mapangasawa ng anak ay kauri din nila. Hindi naisip na ito rin ay nadampot lamang ng asawang Phil-Am sa basurahan noon. Sana'y ito ang unang nakaunawa. Pero ito pa talaga ang sumira. Gayong hindi naman mahirap si Yenli. Hindi kagaya ni Caridad, nakatulong lang din noon na yumaman dahil nagustuhan ng amo na asawa nito ngayon. Ouch! Reklamo nito nang idiin niya ang koto na may gamot sa pasa nito. Ano ba nangyari dyan? Inis niyang tanong. Nagmantuman kami ni Daddy Danny. Anito. At sinapak ka. Buti nga sa'yo. Natauhan ka na ba ngayon? Natawa to. Oo, natauhan na. Sorry na. Kahit araw-araw ko pang sabihin sa'yo yan, ayos lang. Basta tuluyan mo lang akong mapatawad. Napatawad na rin naman niya to. Sadyang gusto lamang niyang magtanda ito sa pagpapaniwala sa ina nito na anay ng buhay nila. Ang ama niya ay nasa mansyon. Nagbilin pa ito na kapag naulit daw ang nangyari noon, bugbog daw ang aabuti ni Zane. I love you. Ibinaba nito ang kamay niya na may hawak na koton at hinalikan niyo ng madiin. Sure? Of course. Mahal mo rin ako, di ba? Ngumiti siya at tinitigan to. Doon pa man. Ang pagmamahal ay hindi talaga nawala. Sadyang natabunan lang to ng maling paniniwala niya. Kung iisipin, ay mga biktima lang din sila ng mga maling paratang sa isa't isa. Sadyang naniwala sa maling ideya. Pero kung talagang mahal mo, hindi ka maniniwala sa sabi-sabi lang. Patunayan mo muna kung totoo ba yon o hindi. Sa kanila ni Zane ay talagang iba ang nangibabaw. Ang galit sa puso ng maling mga ideyang nabuo sa mga puso nila. Siguro naman sa susunod ay alam na nila ang gagawin. Huwag magpasira sa impaktang biyanan. Huwag maniniwala sa sabi-sabi at mga negatibong pumapasok sa isipan. Siguraduhin muna kung totoo bago magalit o sumama ang loob. Hindi yung wala namang kasalanan yung tao, pinaratangan mo na dahil sa sulsol ng kulang sa arugang magulang. Halika nga rito. Napatili na lamang siya nang daganan siya nito. Siguro tama lang ang isa pang one last chance, hindi ba? Automatikong napunta ang tingin ni Yenli sa kabilang bahagi ng kama nang magmulat siya ng mga mata kinaumagahan. Magkatabi silang natulog kagabi ni Zane. Nakatulog siya habang tahimik nitong hinahagod ang kanyang likod. Grabing pagtitimpi siguro ang ginawa nito. Natatawa siya. At nang tingnan niya ang katabi, wala na ito roon ngayon. Sa halip ay 3 peraso ng red roses ang nakapatong sa unan na pinaghigaan nito ang kanyang nakita. Napangiti siya. Kinuha niya ang mga bulaklak. Sandaling inamoy at saka pa lamang bumangon. Dala ang mga bulaklak ay nagpunta siya sa beranda para tanawin ang buong farm. Oo, narito sila para magbakasyon kahit sandali. Gustong gusto niyang gawin yon tuwing nagagawi siya rito. Bagya siyang nagulat nang makitang naroon din pala si Zane. Napatingin to sa kanya at kaagad nang umiti habang may kausap sa cellphone nito. Tipid na ginantihan niya ng ngiti ang asawa. Nakahanda na siyang bigyan uli ito ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal pa rin niya ang dating asawa at naniniwala siyang hindi na mauulit ang noon.
Hindi na itinuloy ni Yenli ang pagpunta sa beranda para hindi ito maabala. Bumalik na lang siya sa loob ng silid at tumuloy sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Paglabas ng banyo ay naghihintay na si Zane sa kanya. Nakaupo ito sa gilid ng kama. "Morning." Bati nito na kaagad tumayo at lumapit sa kanya. Hinalikan siya sa noo. Napapikit siya sa ginawa nito at, "Salamat sa bulaklak ha." "No sweat. Kinuha ko lang ang mga bulaklak sa baba kanina." Sabi nito na titig sa kanya. Biglang naasiwa si Yenli sa pamilyar na paraan ng pagtitig nito sa kanya, na para bang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. "Kailangan ka na ba sa trabaho? Pwede na tayong bumalik sa glass house ngayon." Halos pautal na sabi niya. "No, hindi pa. Mananatili tayo dito hanggat gusto mo." Sagot nito na hindi pa rin inaalis ang malagkit na tingin sa kanya. "Well, babalik tayo sa bahay today." Muntik na siyang mapasigaw nang bigla siyang hapitin ni Zane palapit sa katawan nito. Napalunok siya nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. "Pasensya ka na. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko." Sabi nito bago sabik na inangkin ang kanyang labi. Sandali lang. Nagulat si Yenli at kaagad na napapikit. Tumugon na rin. Hingal na naglayo ang kanilang mga labi. Pinakatitigan siya nito ang mabuti. Tila maiiyak habang tinititigan siya nito. "I love you," deklara nito. Masuyong hinaplos ni Yenli ang mukha ng asawa na nagsisimula ng gumaspang dahil hindi nakapag-ayat. "I love you too." Zane. Naiiyak na ring tugon niya. Muling naglapad ang kanilang mga labi nang biglang bumulaga ang kanilang anak. "Mommy! Daddy! Mrs. Cow had 2 babies! Let's go!" Bigla niyang naitulak ang asawa nang bumukas ang pinto at pumasok si Jacob. "Ang sabi mo, Lak?" Anya. "Sorry, nakalimutan ko. Napakamot to ng ulo." Naudlot tuloy ang balak nila. Pilit silang sumama sa anak dahil hila-hila na sila nito palabas ng pintuan. Next month, ang nakatakda nilang kasal. Tsaka, kasal na rin naman sila. Renewal lang naman yun. Kaya bakit mamadaliin? Kung simula pa lang ay mag-asawa na sila. The end.